ay hinihikayat ang lahat na makinig at makiisa sa pagmimisa at i-off o ilagay sa silent mode ang mga telepono. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon para sa pasasalamat nina Mr. and Mrs. Mark and Mary Padilla, Andrea Jane Pajarillo, Virgie Domingo and family, Torbio and Alcaide family, Parwania Hospital staff, Andrea Jane Pajarillo, Bess de Vera Piñaflor for passing nursing board exam, Francisquita D. Lopez, Honey John Dino for passing nursing board exam, Imelda and Jose Fanus, Jetro Magbanua and team for the Champion of Cybersecurity Hacking Conference, Cesar Mason and family, Peñano and Magpantay family, Noronia family, Annalyn Season and family, Viray and Kembao family, Salenes Ramirez and family, Ortiz and Pulvida family. Para sa kaarawan at anibersaryo nina Crystal Maiden de Silva, Jaira and Ethan Victorio, Andrea S. Quiros, Hazel Peñano, Andrea Ramirez, Rin Paliso, Clark Nathan Tinsay. Para sa espesyal na panalangin nina Renel John Gibo, Louis Espirito for the successful operation, Ronald and Hazel Peñano, Hannah de Gala, Lani Coronado, Alicia Ruma and Molano family, Ruden Noroña, Luzviminda Noroña, Melvin Queenie and John Paul Viray, Christian Ortiz Pulvida. Para sa agarang paggaling nina Aldren, Bernadette M. Lucanes, Carol Centero, Amelia Bolos, Felicidad Palaroan, Marty Guevara, Annalyn Dizon, Normia Terciano, William Ortiz, Roger Margarita Kim Afundar, Jocelyn Badal, Maria Luisa and Luisito Reyes, Dory Umali. Para sa mga kaluluwa nina souls of victims of the tragedy in Hong Kong, all souls in purgatory, Pedro Bien Jr., Leticia Bien, Rodolfo V. Magtira, Jeronimo and Flordelisa Ibadlit, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadlit, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Lea Moraña and Vincent Pimentel, Marcos Jesril Gregorio Sr., Pancracia, Ronald and Rubelin, Francisco Canoy, Juliana Canoy, Fernando Canoy, Carding Canoy, Naldo Canoy, Crispin Gibo, Nicomedes Gibo, Marcela Gibo, Domingo Gibo, Romero Gibo, Nenita Gibo, Renilda Gibo, Maria Manginlaod, Venancio Manginlaod, Ricardo Manginlaod, Rodel Tulang, Juana Ramirez, Arlene Marquez, Mark Angel Marquez, first year death anniversary of Rufino Alfonso, Manuel Matias Sr., Edita Sacal, Alfredo Sacal Sr., Raimundo Dordas, Kevin Kyle Mulano, Dominador de Lara, Delia Gain, Ednalyn de los Reyes, Samuel Palaroan, Lucita So, Jovencio and Patrocino Ramirez, Benny and Lourdes Magpantay, Federico and Iluminada Catador, Phil Casas, Gloria Noga, Teodoro Noga, Rodolfo Palaroan, Ruben Sr. Noroña, Rodolfo Noroña, Sadie Malorca, Joves Zapatose, Edita and Maximo, Juanito and Conrada, Arturo Rita Sison, Rico and Fe Sison, Jose Kembao Jr., Maria and Antonio Bituin, Marie Trixie Ann Viray, Bergonia and Guillermo Magliti, Buenaventura and Leona Pusta, Juan Neria, Efren Matilde Jotohot, Carlita Aranya, Raymond Raval, Willet Domingo, Fulgencio Aboliso,
Perpetua Abulizo, Alexandria and Antonio Ortiz Sr., Carmen and Eduardo Sabarte, Bernardo Ines Domingo, Felix Padre. Tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Adbyento. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Ngayon ay sisindihan natin ng kandila. Dakilang Ama, sa pagsisimula ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sigasig na umasa. Umasa sa iyong presensya. Umasa sa iyong kapayapaan. At umasa sa iyong pangako. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong unang linggo ng Adbyento, sinisimulan natin ang bagong taong liturhikal. Ang Adbyento na ang ibig sabihin ay pagdating, ay panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Magkaroon nawa tayo ng tamang disposisyon sa pagtahak sa bagong paglalakbay na ito na tungo sa Diyos. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Maraming pagkakataon na tayo lumihis ng landas. Hindi natin natahak ang tamang landas patungo sa Diyos. Kasi mula ng liturhikal na taon na ito, ang Adbyento, ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, hayaan natin siyang dalhin niya tayo sa buhay na walang katapusan. At dito natin ito makakamtan sa banal na Eucharistia. Upang makamit natin ito, at maging karapat-dapat tayo sa ating pagdiriwang, amin po natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Kayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng panindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Inilalarawan ni Isayas ang panahon ng Mesiyas, kung kailan ang lahat ng sangkatauhan, di lamang ang mga Hudyo, ay matitipon sa tawag ng Panginoon. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang pangitain ni Isayas na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako'y nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sa piting, ang pintuang lungsod itong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad ng Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping sa Poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa akin, kasama at katuto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaan ay laging sumaiyo, dahilan ng templo ng Poong ating Diyos, ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Nang tinanggap ng mga taga-Roma ang pananampalataya kay Kristo, panahon na upang sila'y gumising at mamuhay ng marangal bilang mga anak ng Diyos. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ng panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong mga buhay, at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
sabay ang lahat. Pag-ibig mo ay ipakita, ilapit kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nasa unang araw po tayo ng araw ng Adbyento, liturhikal na simbahan. Year 2, Cycle A. At nakita po natin na sinisindihan natin ang unang kandila, ang kandila ng pag-asa. Ang apat na kandila na sumasagisag na 4 na linggong paghahanda natin bago dumating ang Pasko. At sa paghahanda na yan, dapat ang ating sarili ay malinis tayo. Na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay mananahan sa ating puso. Dapat ang ating puso ang kanyang tahanan. Because we are the temple of the Holy Spirit. God, Spirit is God. Jesus is God. God the Father is God. Iisa. Isang Diyos sa 3 persona. Kaya wala pong dapat tayong gagawin sa Adbyento na ito kung hindi ang paghahanda sa ating buhay sa pagdating ng ating Panginoon. Bagong taon sa liturhika ng simbahan. Bagong pag-asa. Bagong simula. Pero bakit tila ba napakahirap magsimula uli? Kung masasabi natin bagong taon, maging masaya po tayo. Masaya ba kayo? Masaya ba kayo sa naranasan po natin sa ating mga kababayan, sa karatig bansa po natin? Iba't ibang klaseng trahedya ang nangyayari. Natatanong niyo po ba sa inyong sarili na ito po'y sinyalis na para matapos na ang mundo? Darating ng ating Panginoon? Anong klaseng pagdating ng Panginoon sa ating buhay? Dito natin makikita na sa nakaraang taon, siguro ang iba sa atin hindi maganda ang nangyari nung nakalipas na taon sa liturhika ng simbahan dahil hindi pa New Year sa civil calendar. Kundi itong kalendaryo ng simbahan kasi nagsimula na naman tayo sa Adbyento. Marahil ang iba sa atin ay hindi naging maganda, nawala ng trabaho, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng, minsan, nasasabi natin, may pag-asa pa ba ang buhay? Ang iba sa atin,
nalindulan, nabagyuan, or nasunugan. Sa panahon ngayon, sa Pilipinas, baha. Sa India, baha. Sa Vietnam, baha. Sri Lanka, binaha. Landslide. Ano nangyari na sa mundo? Kanina, kausap ko si Father John. Habang nagmimisa siya, wala siya sa wisyo. Hindi siya makapag-focus sa misa. Bakit? Isang pamilya na kung saan sumusuporta sa kanya at talagang nagbibigay pa ng bilin nung last year. Buong pamilya na landslide. Patay lahat. No? Kaya, napakahirap kapag ganitong sitwasyon ang kinakaharap natin. Pero ang tanong mga kapatid, dapat po ba tayong mawalan ng pag-asa? Dapat po ba tayong mawalan ng pag-asa? Hayaan po ba natin ang ating pag-asa ay mawawala at magwuwukmok na po tayo sa sakit at hirap na ating nadarama? Masasabi po ba nating bagong pag-asa ito? Masasabi po ba nating bagong umpisa ito? Anong klaseng umpisa? Kasiyahan? Kagalakan? O umpisa na naman ng pagdadalamhati dahil sa ating nararanasan? Umpisa, bagong simula. Ito ang pangako ni Kristo sa Adbyento. Darating siya. Anong klaseng pagdating ni Jesus sa buhay natin? Dumating na siya noong unang panahon, 2,000 years ago. Isinilang siya sa sabsaban. Isinilang siya na kung saan hindi tanggap ng karamihan. Isinilang siya sa isang bahay na pobre sa Bethlehem. At ito po yung Pasko na inasamasam natin tuwing taon. Na kung saan naging masaya po tayo dahil pamilya, mga kasama-sama, mahal sa buhay natin, mga kasama-sama, iba ang espiritu ng Pasko. Dumating na siya. Somehow, nagkakaroon po tayo ng bagong pag-asa. Somehow, naging masaya po tayo dahil mayroon tayong hinihintay. Huwag na natin isipin gaano kung ano po yung pera na nakakuha mo natin. Kung hindi, magpo-focus na po tayo sa Kanya. Dapat siya yung iisipin natin. Dahil kalawang pagdating, now and then, darating at darating siya sa ating buhay. Hindi natin siya nakikita physically, but spiritually. Sa mga tao na katabi mo, sa mga tao mahal mo, sa mga tao kasama mo, sa trabaho, sa pamilya, o sino man, makikita mo yung presensya ni Kristo. And sometimes naging masaya. And sometimes nagiging malungkot. Dahil hindi naman laging masaya si Jesus. Malungkot din siya. Minsan masakit. Dahil nasasaktan din siya. Minsan tinitiis niya ang sobrang hirap. At nakikita natin sa kapwa-tao. Every now and then, nandyan siya. At ang katlong pagdating ay tinatawag natin parousia, the second coming. Walang nakakaalam kung kailan. Dumating na siya, every now and then, at may hihintayin pa rin tayo. Pero every second, every minute, every day, maghihintay tayo sa Kanya. Pero dumating na siya. Kaya binibigyan po tayo ng liturhiya ng simbahan na kung saan doon po tayo papasok para maintindihan natin ang ating buhay. We have to look back what was happened before Jesus Christ's birth. Anong nangyari nung dumating din siya? We have to look around what is happening today. Specifically, in the community, in the small cell of the family, in the surrounding, at sa pangkalahatan. Ano nang nangyari? And we have to look forward. Ano po bang darating sa atin? Tayo ba'y maging masaya? O tayo'y manatili sa lungkot? 'O, o, 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 o
Kaya ang sinasabi sa Ebanghelyo, lagi tayong handa dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Sabi ni St. Augustine sa kanyang sinulat, I fear that Jesus passed by me unnoticed. Na hindi natin nakikita, na hindi natin nadaramdaman, na hindi natin, na parang wala lang. At minsan, ganun din ang ating buhay kapag mabigat ang ating naramdaman. Parang lutang na lutang po tayo. Nakafocus po tayo doon sa hirap, sa sakit. Ito yung kinakatakot ni San Agustin. Dahil mawawala ka talaga sa paghahanda. Dahil nakakapokus sa mga bagay na hindi gaanong importante, kundi sekundarya. We are focused in the unnecessary thing, not to the necessary things. Minsan nga, nangyari yan sa buhay ko nung nag-purchase po ako doon sa avenida ng mga religious articles. Nabanggit ko na to sa aking humili nung Friday. Minsan tinatanong ko sa sarili ko na, ano bang part pa ba to sa pagkapari ko? Yung magtinda, nabibigyan ka ng panibagong responsibilidad. Ikaw ang hahawak dyan. Ikaw ang magtinda. O ikaw magtinda, ikaw ang bibili. Ikaw ang bibili, ikaw ang mag-account. Ano yung pinauwi ako sa atin? Wala pang tulog. O sige, purchase para makabalik lahat, para makapagpahinga. Binili ko lahat yung dapat bibilhin. At nandoon na, dahil sa hirap talaga, mga boxes na mga malalaki, didiritso ko na sa consignment. Busy ako doon sa mga boxes na dumating doon sa labas. Pag sinasabi natin, nasa Manila ka, no? Nasa Manila ka, magbantay ka sa wallet mo, magbantay ka sa bag mo. So, binabantayan mo lahat. Binabantayan mo yung box, binibilan mo yung box, baka mamaya mawawala. Naging busy ako sa mga bagay-bagay. Nag-focus ako doon sa aking mga pinupurchase. At oo naman, pero may dumating sa akin. Sabi sa akin, pwedeng pahingi, pagkain lang. Hindi sabi ko naman, ay wala akong barya. Hindi sabi naman niya, di yung buo. Napangiti ako. Oo nga, no? And then, kinuha ko ang barya ko na naman, ang buo, 100, 200, ibinigay ko sa kanya. Alam niyo, gutom na ako eh. Alauna media na yon. Tapos mayroon pang dumaan na isang parang sira. Pero kung titingnan mo yung mata, buhay na buhay yung mata. Nagtutulak siya ng kariton na puno ng, tawag ito sa electric fan? Yung cover ng electric fan, tapos mga karton, tapos may mga box ng mga magnolia, ng mga ice cream, tapos nahulog po ito. Ako naman, gusto kong tutulungan, pero nagbabantay po naman ako ng karton. Tapos dumaan po yung nanghingi sa akin. Tapos nakatingin ako sa kanya, pero nakangiti siya. Cool na cool. Habang ang mga jeep, ang ibang mga truck, pabahas-bahas, busina, napakaingay, pero yung mata ng pulubi na yun is cool na cool. Bahala siya. Bahala kayo dyan, magbubusina kayo sa akin. Magbubusinahan siya ng mga jeep. Kasi nga, nakaharang siya. Dahil sa Avenida, no, sa may corner ng Recto, Avenida, busy na doon yung traffic enforcer. Yung traffic enforcer, hindi naman siya nagka-traffic. Tumitingin lang naman siya ng mga coding, ng mga nakapark, tapos tinitikitan. Kaya sari-sari talaga makikita mo. Iba, kapag nandoon ka na, makikita mo rin, iba siya noong ako'y nagiging driver na kung saan tagahatid din ako ng mga sintas, ng mga sinturon, ng mga sapatos. Kasi yun po ang trabaho ko dati before ako pumasok sa seminaryo, way back 2000. Driver po ako ng domestic weaving and trimming L300. Bakit? Tutok lang ako sa pagdadrive ko, tutok lang ako sa pagpapark ko, tutok lang ako kung sino po yung darating, tutok lang po ako sa mga shipment ko na kukunin nila, tapos bibilangin ko. Yun ang tutukan ko. Pero nung time na yun, nabalikan ko lahat. O nga, ano? Ito po yung trabaho ko dati. Mamimili, tapos dadalhin sa factory,
Tapos, pupurchase naman ako sa Binondo. Bumabalik ako sa Baclaran, na kung saan yung Baclaran dati ay napakaputik, napakabaho, tapos ang hirap mag-park. Kung subukan ninyo ng Baclaran way back 2000, 2001, 2002, ay nako. Kung aalis ka sa bahay ninyo ng alas 5, ay wala na. Makakauwi ka ng alas 11 na. Napakahirap. Pero nung time na yun, nabalikan ko, inihanda din pala ako ng Diyos para sa mga gawain na ito. Kaya after no, nagutom po ako. Sanay na po ako ng gutom. Hindi po ako kumain. Kumain ako mga 1:30 nung pagpasok ko doon sa noodles sa ramen. No? Nandun yung nanghingi sa akin. Kumain. Tapos sabi sa akin, kain po tayo. Sige po, kain na lang po kayo. Tapos sabi niya sa akin, salamat po, salamat ha. Yung word na yun, salamat. Yun ang nagpaantig sa puso ko. Ang sinabi niya sa akin na, salamat ha. Doon nagbukas sa isipan ko at nagkaroon ng kahulugan kung bakit ako pupunta. Oo nga, ano? Mga religious items to, religious articles to. Na kung saan, para sa akin, na ano ba to? Making money? Pero hindi. Parang ang Diyos nagsasalita sa akin na maraming salamat dahil ginagampanan mo yung mga tao na kung saan gusto ng rosary dahil yan lang ang panghawakan. Gusto ng imahe dahil doon makikita natin yung pananampalataya natin na kapag may mahawakan po tayo, buhay na buhay. Bakit? Hindi yun doon sa lamang sa panghawakan natin, kung hindi, mayroong karanasan po tayo nung bata pa na buhay ang ating pamilya, buhay ang ating lolo, buhay ang ating lola na nagtuturo sa atin ng pananampalataya at yun ang nagbibigay sa atin ng lakas. Salamat ha. Yun lang ang sabi sa akin. And I sense that God, Jesus, talked to me. Naipit lang ako, nawala lang ako saglit, pero ang Diyos nandun. It seems that He talks to me, you have to live your life each day fully. Live your life each day as it is the last day. Na dapat wala kang pangangambahan, na hindi ka ma-anxiety, hindi ka ma-stress. Kasi nandito ako, nandyan lang ako. At yun ang nakaganda sa Adbyento. He will give us a new beginning, and the beauty is, He is with us. Dahil tayo mga kapatid, habang naghihintay, ano po yung gagawin natin? Dapat makita natin yung ating mga maling gawain. Anong sinasabi sa mga pagbasa? Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, nag-aasawa. Ang kanilang oras ay nakafocus lang doon sa mga bagay na ito. Sabi ni St. Paul, stop it. Throw away the work of darkness and put the armor of light. And what is the armor of light? The good doings, the good act. Through all the bad actions. Dahil napakaikli lamang ng buhay natin. Appreciate your family. Appreciate your loved one. Give meaning to your life. Because our life is limited edition. Sabihin mo yung katabi mo, your life is limited edition. Hindi lang sasakyan yung limited edition. Na kung saan, mga bagong sasakyan ngayon, yung mga 2026 model, mga nilalagay na, magaganda na, pero facelift pa. Binabago pa, wala nang ibang ginagawa sa pera, kundi pinababago na yung mga sasakyan. Maganda na nga yung harapan, binabago pa para magiging bulldog yung dating. Limited edition. Yan nga yung mga sa mundo limited edition, pero hindi mo nakikita yung sarili mo na limited edition ka rin. Ang pinaghahandaan yung mga bagay-bagay, pero hindi mo pinaghahandaan yung sarili mo. Sabihin mo sarili mo, self-limited edition ka, unique ka. Dapat papagandahin kita, dapat aayusin kita. Yan ang dapat. Na? Dahil we think of
We have a lot of time. At saka na, mamaya na, marami pa tayong oras, malakas pa ako. Oo, malakas pa tayo ngayon. Pero sa isang iglap, hindi natin alam, baka mamaya iiyak tayo bigla. Naka-smile pa tayo ngayon, baka mamaya, ang hirap nang ngumiti. Dahil bigla. Kaya ang paghandaan, laging handa, laging matatag. Darating man yung mga pagsubok sa buhay. Salamat Lord, ibinigay mo sa akin to. Sabi ko nga kanina, sabi ko, natapos din ako dyan kasi dumaan din ako. Pero ito ba yung pinagninilayan ko sa buhay ko? Dahil kung magpapakalugmok ako, ano mangyayari sa buhay ko? Ano mangyayari sa mga taong nakapalibot pati sa akin? Ano mangyayari sa buhay ng mga taong nakasandal sa inyo? Kung hayaan ninyo yung sarili ninyo na mawalan kayo ng pag-asa. Kaya nga, Advent, Jesus will come. Always. And we have to focus that Jesus is here. Kaya sa Ebanghelyo, mga kapatid, ay sinasabi na kung saan hindi sinabihan ang mga tao sa time ni Noe na sila ay darating ang Panginoon. Hindi sila makapagsabi na hindi naman kami sinasabihan, hindi kami winawarningan. And the greatest warning in the Advent is don't think that you have a lot of time because God will come in an unexpected time. Ano ginawa ni Noe at ang mga kapatid at ang mga anak niya at asawa at kaibigan? Sila ay naghahanda. Ang mga tao hindi naghahanda. Nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawahan. Ano pa yung mga ibang mga ginagawa? Makamundong gawain. Yun ang kanilang pinaghandaan sa kanilang sarili. Ang pagpapaganda sa kanilang buhay. Tinatamasa nila kung ano ang makamundong buhay. Pero hindi naman sinasabi ng Diyos na huwag mong gagawin po ito. Pero kailangan po rin paghandaan yung sarili mo. Dumating ang baha. Dumating ang trahedya. Inanod silang lahat at namatay. Kaya mga kapatid, God says, He will become soon and He will bring His reward. His reward is with Him. He will give His reward to everyone according to what He has done. Kailangan ba tayong matakot? Kailangan ba tayong malungkot? Kung handa po tayo, walang dapat ikatakot at walang dapat ikalungkot. Kaya Adbyento, bago magpasko. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalaki ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at ibig. Nanaog sa kinaroonan ng mga limaw. Nang may 3 araw na buhay, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan pa rito at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinataas namin ang aming mga puso sa iyo, Ama, habang aming inihanda ang aming mga sarili para sa pagdating ng iyong anak. Tulungan mo kaming ihanda ang aming puso, isip at kalooban. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan at panalangin. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para kay Papa Leon, 14, Bishop Aldo, at sa lahat ng mga obispo, pari, religyoso at mga laiko,
Naway gabayan nila ang mga taong ipinagkatiwala sa kanila upang maihanda ng mabuti ang kanilang mga puso sa pagdating ni Jesus ngayong Pasko. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan Sheikh Michal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at protektahan sila ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa buong mundo, naway buksan nito ang puso sa mensahe ni Kristo at isabuhay ito sa pamamagitan ng tapat na paggawa tungo sa kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa lahat ng nagnanais lumakad ng mas malapit kay Kristo, naway pagkalooban sila ng tapang upang gawin ang hakbang ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Naway matagpuan tayo ni Kristo na handa sa kanyang muling pagdating, taglay ang pananampalatayang matatag, pag-asang nagdiriwang at pag-ibig na hindi kumukupas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, patubayan mo ang aming mga puso sa aming paghahanda sa pagdating ng iyong pakikipag-isa at kaligtasan. Si Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapunan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Bila sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang hubay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo
ng lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay pabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na ang Papa at ni Aldo naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisan esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Francisco, Santa Clara, Padre Pio, Preciochina, at San Antonio de Padua na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng mga galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin.
Piniling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan. Ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ating mga kasalanan. Mapalad tayong inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, papakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw. Aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish announcement. The Advent box for the poor are located in the church and parish office. The English Holy Hour will be from 4:45 p.m. to 5:45 p.m. on December 5, the first Friday. The Holy Family Co-Cathedral will be having its Christmas Bazaar in the parish courtyard on December 12, 13, and 14, Friday, Saturday, and Sunday. Our various parish communities will showcase a wonderful selection of delicious food, beautiful Christmas decorations, unique gift, and much more. Everyone is invited to celebrate the joyful spirit of Christmas and support our parish community. In the spirit of Christmas, the parish will host its annual Day of the Poor. For those in need, regardless of religion or nationality, the evening will include food, music, and the joy of giving. It will be held on 15th of January, 2026 at 7 p.m. in the Holy Family Hall of the Co-Cathedral. We welcome your generous support through donations. Volunteers will be in the courtyard to receive contributions, or you may give them in the parish office. An unofficial receipt will be provided for every contribution. Let's come together to bring Christmas joy to those far from home. Additional announcement. For the updates, events, and announcement of the Holy Family Co-Cathedral Filipino Community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Kuwait. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iko ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayaw kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.
Sila pala yan.